Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Floki Ino ngayon pong April 24 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Floki Ino at mapapansin po natin na ang kasalukuyang candlestick nito ay yan, lumabas na po siya dito sa ibabaw ng ating bullish flag pattern. Kaya ngayon ay mukhang nagkakaroon na po siya ng mukhang breakout na po ito kasi kitang-kita po natin na yung opening ng candlestick na ito ay mukhang sasaktong sa ibabaw ng upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. Kaya ayan, dahil dyan ay meron po tayong bullish breakout na signal dito kay Floki Ino at inaasahan po natin na ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo sa mga susunod na araw. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, check po muna natin yung kanilang rankings. Ayan, mga top meme coin rankings. At syempre, nandito po yung dalawang nangungunang meme coin natin na walang iba kundi si Dogecoin at saka si Shiba Inu. Na technical analysis na po natin kanina itong si Pepe, kung saan ay nasungkit po niya ang third spot ng most valuable na meme coin. Kaya ayan, dating third spot naman po itong si Pepe. Ayan, nung biglang lumabas itong si Dogwifat ay bigla na lamang po niyang inagaw yung third spot ni Pepe. Kaya mukhang kinuha niya lamang yung kanyang dating pwesto. Kaya ayan, itong si Floki Ino ay pang fifth. Yan, pang 5 sa top ranking ng market capitalization natin dito. At ayan, maganda na rin po yung kanyang ipinapakitang performance ngayon sapagkat siya po ay may ibinigay na 42.91% na gain nitong nakalipas na 7 araw. Nitong nakalipas na 24 oras ay 16.93. Kaya ayan, isa na rin po siyang best performing. Ayan, dito sa mga top meme coins natin dito. Pero yung pinakamatindi po talaga rito ay itong si Bonk at itong si Pepe. Yan, kaya isusunod po natin na ite-technical analysis dito mamaya itong si Bonk kasi ito talaga yung talagang malaki yung kaniyang ibinigay na gain. Yung isang pusa dito, yan si Mew, ito yung nangunguna na pusa na meme coin pero hindi po maganda yung kanyang naging performance sa ngayon. Yung sunod na pusa, ito si Popcat, yung talagang matindi, 278.83%. Kaya ayan, check po natin yung kanilang market cap at saka volume performance nitong si Floki Ino. Umangat po kasi ng ayan po kasi yung kanyang trading volume, umangat ng 130.35%. Ang taas po niyan. Malaki po yan, hindi po yan basta-basta. Kapag ganito po katindi yung trading volume ay talagang punong-puno po yan. Nagdudulot po ito ng matinding bullish momentum yan sa presyo ni Floki Ino. Kaya matindi po siya. Matindi po talaga yung kanyang pag-angat sa presyo. Kaya kung pag nagpatuloy po na ganito yung nakikita natin na trading volume dito kay Floki Ino ay tuloy-tuloy po, mabilis po. Makakaranas po siya ng price surge or mabilis na pag-angat sa presyo basta mamimaintain niya yung ganitong kataas na trading volume. Ayan, check naman po natin yung kanyang X account dito kung meron po silang bago na latest post dito. Ayan, meron po sila 8 hours po ito mula po ito kay Stock Tweets Crypto. Ayan, Floki trending over TSLA today. Ayan, nagtitrend po pala itong si Floki Ino, kaya pala ang taas ng kanyang trading volume kasi nagtitrend. Ayan, pag sinabi natin nagtitrend ay sumisikat, nagiging popular po siya. Ayan, last 10 hours naman ito, Floki's midweek mixer. Ayan, ito yung lagi nilang madalas na tinitweet dito. Ayan, Degen News. Sabi naman dito ay ICYMI, European Fintech Revolution App listed Ethereum meme coin Floki. Ayan, nalista po pala itong si Floki dito kay Degen News. Kaya pala
Kaya pala punong-puno siya ng trading volume. Ito naman, Fluky Ino, last 12 hours naman po ito. Yan, ayan, ito po ulit yung kanyang trending kay StockWits. Ayan, nagtitrend siya tapos nalista pa siya, kaya pala ang taas ng kanyang trading volume, 131.22%. Kaya punong-puno siya ng bullish momentum. Kaya sa tingin ko ay talagang tuloy-tuloy yung kanyang pag-angat sa presyo sa mga susunod na araw. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino. Ayan, wala pong pagkakaiba ito. Yung pattern natin dito ay walang pagkakaiba kay Shiba Inu at saka kay Pepe, kung saan ay itinuturing ko po ito na isang bullish flag pattern. Sa mga bago lamang po rito, ayan, at saka mga bagong subscribers dito. Ayan, yung mga bagong viewers naman po natin dyan na hindi nakasubscribe. Ayan, pa-subscribe naman. Or kung ayaw nyo mag-subscribe ay maski yung paki-click na lang yung like, kasi nakakatulong po yan. Ayan, maganda po yan yung nakakatulong po yan sa system ni YouTube. Ayan, parang pinapakita po na kapag linalike po natin kasi ang isang video ay parang may approval po ng, parang nagkakaroon ng approval ito sa mata ni YouTube. Kaya yan, ito po yung watawat. Yan, ito yung watawat sa mga bago, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang dito. Kaya tinawag po itong bullish flag pattern. At ito naman po yung kanyang poste kung saan po siya nakakabit. Ayan, at ito po ay bullish flag pattern at hindi lamang po flag pattern. Tinawag po itong bullish flag pattern kasi kapag ganito yung itsura ng flag, yan, descending or pababa, ay mataas po talaga yung posibilidad na dito po siya magkakaroon ng breakout sa upper portion nito. Kaya tinawag na bullish flag pattern. Ngayon ay yung aking nakikita po rito, kung nagkaroon siya ng breakout dito, ay babalikan po niya ang presyong yung pinakamataas niyang presyo na nakamit na presyo dito na 30 digits, 31,584. Nakamit po niya itong nakalipas po na buwan ng Marso, March 14. Ayan, babalikan po niya itong 30 digits, 31,584. Kaya ito po yung pinaka-ultimate na price target natin dito. At ngayon yung ating dalawang indicator dito ay nagpapakita po na nag-uumpisa na po na magkaroon ng bullish momentum itong si Fluky Ino. Mapapansin natin na lumiliit na yung sukat ng QQE bar natin dito. Katulad po ng nangyari rito. Yan, check natin dito. Saan ba yan? Ayan, dito na lang. Mapapansin po natin na yung kulay green ay palit ng palit yung kanyang sukat hanggang sa naging kulay red po siya. Kaya ganyan na rin po yung inaasahan natin na mangyayari rito sa kasalukuyan na ipinapakita na signal ng ating Hallstreet indicator. Lilit po at lilit ito at magbabago po ito ng kulay sa pagiging kulay green. At kapag nangyari po yan at naging kulay green po yan, na confirm bullish na po tayo dito kay Fluky Ino. Pero lagging indicator po kasi ito, nahuhuli po siya. Delayed po yung signal niya. Yung leading indicator po talaga natin dito ay itong si QQE mod. Ayan, nag-umpisa po yung pagkina ng pwersa ng mga bears. Nag-umpisa pa yan noong nito mga April 19, dito po yan. Ayan, nag-umpisa na pong mag-take over yung mga bulls or lumaban yung mga bulls dito. Nag-umpisa na po nung mga April 19, kaya yan, unti-unti na po siyang umangat. At ngayon ay tumagos na po siya ngayon dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern, at isa po itong napaka bullish na signal. Punong-puno po ito, masasabi kong punong-puno po ito ng momentum, at mataas po ang posibilidad na sa tingin ko ay magpapatuloy lamang po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. At yung unang target po natin dito ay ito. Magti-take profit po ako rito sa 30 digits, 25,456. Pero yan, konti lamang po ang aking iti-take profit dito. Yan, 10%. Yan, 5 to 10% po ang aking iti-take profit dyan. Yung sunod naman po na take profit ko rito ay syempre dito na po. Malaki na po ang iti-take profit ko rito kasi isang major resistance line po ito. Yan, siguro mga iti-take profit ko rito ay at least mga 50%. Siguro 30 to 50% ang iti-take profit ko rito. Pero nakadepende po yan. Kung makikita ko po na kung pag umabot po siya rito, sabi natin umakyat po siya rito. Tapos nakikita ko na magkakaroon ito ng isang malaking correction dito. Yan, malaking correction dito.
ay syempre lalakihan ko yung aking take profit dito. Para yung na-take profit ko dyan ay ito yung gagamitin kong pambili ulit dito sa ibaba. Kaya ayan, depende po yung take profit natin. Money management lamang po yan. Kaya ayan, ang ganda po ng signal natin dito kay Fluky Ino. Kaya dapat ay kung ginagaya po nyo yung aking simpleng strategy dito, ay dapat nakabili na rin po kayo dito noong April 13. Kaya ang saya po natin kasi nakapag-take profit na po tayo dito noong noong mga April 20 or April 21. Ayan, ang saya po natin diyan. Kaya yung sunod na take profit na po natin dito ay dito naman. Kaya ang saya-saya po natin. Tapos na po yung binigyan po tayo ng mga pagkakataon na makabili rito. Ayan, tapos na po yung pagbili. Ayan, nakabili yung accumulation natin. Yan, tapos na yung pagbili natin. Kaya ngayon ay take profit naman po ngayon. Kaya kunin na po natin yung mga sahod natin dyan. Ayan, sa sahod na po tayo rito kay Fluky Ino. At syempre sa ibang mga cryptocurrencies na rin. Particular yung mga meme coin na tinitrade natin dito. Ayan, katulad ni Pepe. Yan, yung inaabangan lamang po talaga natin dito ay si Shiba Inu kasi hindi pa siya nagkakaroon ng breakout dito. Yan, mukhang nagkakaroon siya ng struggle dito. At yan na lamang po yung hinihintay natin. Medyo mas maaga yung pasweldo ni Pepe dito at saka si Fluky Ino. Ayan si hindi pa pala si Pepe po pala yung ayan si Pepe, ayan nga. At saka si Fluky Ino at saka syempre si Bonk. Yan, technical analysis natin to mamaya itong si Bonk. Susunod po natin yan pagkatapos po natin dito kay Fluky Ino. Kaya yan, mukhang mas mapapaaga yung sahod natin dito kay Pepe, Fluky Ino at saka si Bonk. Mukhang madidelay po si Shiba Inu pero hindi natin alam. Ayan, hindi natin alam na posibleng kung nagkaroon po siya ng breakout dito ay bigla siyang bubulusok pala. Yan, sa kanyang kasi medyo mataas-taas po yung kanyang aakyatin dito. Mas malaki po ang kikitain natin dito kay Fluky Ino pag nagawa niyang akyatin yung ultimate price target natin dito. Kaya ayan, hindi natin alam baka biglang nagkaroon ng breakout dito ay bubulusok itong si Shiba Inu at mauunahan po niya yung itong sina Pepe, Fluky Ino at saka si Bonk. At ayan, itong si Fluky Ino, ayan, sa kabuuan ay ang aking analysis po rito ay ayan, dulot po ng breakout niya rito sa upper portion ng ating bullish flag pattern ay sa tingin ko ay magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo sa mga susunod na araw. Tuloy-tuloy lamang po ito at nakikita ko po rito na may nabubuong isang napakatinding bullish momentum at sa tingin ko ay dulot po ng kanyang bullish momentum na ito ay may posibilidad po na akyatin niya ang sunod na major resistance line natin dito sa 30 digits 31584. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.